Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. This Lynn Malakay po. Simplify Happiness, simpleng buhay. Buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. So yan nga guys, ang magandang umaga, magandang gabi, magandang buhay po sa ating lahat, saan man kayong panig ng daigdig. So ayan, maraming salamat po sa panonood po sa aking channel. So ito nga guys, tayo ay hindi na-accommodate po ng shuttle. So ayan, kaya po tayo ay nagbaso. Opo, meron po tayong shuttle service para sa mga empleyado. So ang aga kong gumising guys, 3:15 AM pa lang gising na ako, at ako ay nag-copy paste doon, naglista. So meron po kami kasing GC. So yung ating shuttle service po is transpo po yun, allowance, para transpo allowance po na ayan, talagang inano nila as a shuttle service po para sa ating mga empleyado. So yun nga po, nag-ano po ako doon sa GC namin, mga 3:15 AM doon. So parang pang shampoo talaga ako doon sa naglista, but hindi ko alam na bigla na lang dumami naglista doon. So yung mga nandoon yung na-accommodate sa manggagaling talaga sa Bulacan. So malayo rin naman po yung aming lugar Valenzuela to PGH. So kumbaga late na talaga na na-inform na hindi na kami maisasabay, kasi nga hindi ko alam yung mga nag-late na nag-copy paste, sila yung na-accommodate doon. So parang 4:58 na ako nakaalis ng bahay, kasi nga inano ko pa yung aking asawa, sabi ko hihatid mo na ako, magbabas na lang ako kasi hindi na kami ma-accommodate. So ito nga, nagbas na lang tayo. Itong mga bus na ito ay talagang dumadaan po dun sa may harapan namin. Kung kailan naman po wala talagang shuttle, napakadalang naman po ng bus. Kung may shuttle naman po, shuttle service kami na inaantay, panay naman ang daan sa aming harapan. So ayan nga, kaya nga po nagkukumahog po talaga ako. So nung una po okay lang naman po sa akin, wala naman po sanang problema. Kaya lang nung dumaan po tayo dito sa talaga napaka-traffic po. So sabi ko, what if kung bigla nga maulit na ganito? So syempre nalungkot po ako, kasi nga yun nga, naglista ka ng maaga tapos hindi ka naman ma-accommodate. Kumbaga ako na sana yung susunod. Kumbaga mayroon doon dinaan kumbaga may mga huli pang naglista sa akin na hindi naman taga doon sa malayo. Kumbaga talagang yung mga nandun sa ibaba, yun yung naisakay. So syempre nalungkot po ako, kasi first time na nangyari na hindi po talaga ako na isama sa shuttle. Pero may one time din po ako natatandaan na talagang napuno po yung loob ng shuttle. So parang doon na lang ako sa stool na naupo. So syempre yun kumbaga inaano ko po, kasi nga malayo naman talaga ako sa PGH din po, and plus yun naman po talaga para sa empleyado. So hindi ko alam kung paano yan, what if. Sabi ko nga, after nitong pagkasakay ko nga sa bus po, message ako doon sa GC na what if nangyari uli. So I was expecting din na maisasakay ako, kasi akala ko kagaya ng ibang kasi marami po yung mga shuttle service. So may mga taga Cavite, so iba't ibang lugar po. Kala ko kagaya ng sa Cavite na kung sino yung unang naglista, siya yung maisasakay, but ganun pala. So at least alam ko na ngayon, wala naman tayo magagawa kung ganun ang talaga policy. But sinabi ko rin yung aking saloobin, kasi ayoko nung kumbaga kung kanino ko i-chismis na gano'n, hindi naman ako naisakay ng ganyan, ng gano'n, ng shuttle. So at least nagsabi ako doon sa GC, at hindi ko chinismis na So at least doon ako nag-open up na talaga kung bakit nagtanong ako na paano ba yung kung what if mangyari, kasi nga binabaha rin sa lugar namin dito sa Valenzuela. So syempre bilang isang empleyado, gagawa tayo ng
paraan para tayo makapasok. So ang LRT kasi puno, maraming nakapila doon sa ibaba. So actually hindi lang naman ako din yung nakagano na experience. So marami kami dito nakasakay sa dito sa bus. So yun, narinig ko yung kanilang kwentuhan. So the same scenario, naglista sila ng maaga and then hindi sila yung na priority na sakay. So I don't know kung anong gagawin ng management or ng mga committee or ng admin ng mga aming shuttle. So ako yun, nag-ano ko doon sa GC, but hindi ako yun na as in para makipag-away or but in-open up ko kung ano yung sa loobin ko kasi pangit naman yung mag-ano ko doon kumbaga idadaldal ko sa ibang mga diba? At least doon ako nagsabi. So yun nga, gumawa tayo ng paraan. So ang ating bus naman talagang andalang naman ang daan at yan nga tignan nyo naman talagang tayo alanganin ng oras ng dating at pahinto-hinto nga kasi yun nga nagpipick up kasi ng pasahero. So syempre hindi naman natin mapipigilan dahil nga sila talaga naman pampasahero to, kaya yan kung ako po ay hindi nagsha-shuttle, talagang dapat 4:30 AM pa lang talaga aalis na ako. So noon nga nag-ano ko doon, nag-copy paste po ako na ako ay sasabay. Ako po ay nagluto ng aking baong kaya hindi ko na nahawakan yung aking cellphone. Nung time na alam ko na naparating na yung shuttle, ako po aalis na. Nakita ko na talaga na hindi na talaga tayo ma-accommodate. So sobra talaga akong nalungkot at ayoko talaga ng malate guys. So yun, nagmamadalit, nagkukumahog talaga tayo. So nakapagluto po tayo ng ating baon. So isang way po yung para talaga tayo ay makatipid. Dun sa shuttle service po, wala po talaga kaming pamasahe. Before meron po kaming pamasahe, but yun nga, inayos yung aming transport allowance. Ito po parang mga natirang allowance na lang po to. So hindi ko po alam ang detalye talaga doon. So yun free for the employee na po. So natutuwa po ako kasi malaking tulong po at yun talagang malaking bagay bilang yan sa isang simpleng empleyado yung magkaroon ng free na shuttle service. So ang aming service po ay van, capacity of 14 plus yung driver 15 person lang po. So talagang hindi po talaga ako ma-accommodate na po. Van lang po yung aming sasakyan. At syempre, hindi ko talaga inasahan na ako maiiwan. So yun nga, talaga naman ako nasad. So pero bilang isang empleyado, so syempre hindi naman yun dahilan ikaw a-absent. So gagawa ka pa rin ng paraan para ikaw makarating sa papasukan. So napaka-thankful ko na lang kasi hindi talaga umuulan. Kasi kung umuulan nako, ang hirap talaga sumakay. At plus meron tayong mga bahang dadaanan dyan. So yun na nga lang ang pinapasalamat ko po, kahit na tayo ay alanganin na, tayo ay hindi na isakay ng shuttle, nakagawa pa rin tayo ng paraan para makapasok. So yun, kasi nga yun, mahal natin yung ating trabaho. So ito yung ating bread and butter. So ito yung nagbibigay sa atin ng kabuhayan, kaya dapat talaga papasok tayo. So kahit na anong mangyari, whatever happened, darating tayo. Alam nyo ba guys, napakaraming kumbaha na sinusuong kapag dati nung wala pa kaming nung shuttle. At ako, Diyos ko talaga, sa akin 26 years in service, marami na akong maikukwento at maisusulat at maitatala kung ilang baha na yung aking dinaanan. Ako talaga, naiiyak ako pag naaalala ko yung mga baha. At last year, hindi ko talaga makakalimutan yung nabasa yung aking uniform dahil ako nakaupo sa loob ng tricycle. Ito naman tricycle, doon pa talaga dinaan sa napakalalim na baha. So yun, nasasad po, sobrang sad ko pa talaga pag naaalala ko yung ganun. So marami tayong susuungin niya kasi papasok pa lang po ang tagulan, month of June pa lang po. So sana magtuloy-tuloy yung ating shuttle service at sana magawa yung ganung paraan na paano ba yung halimbawa yung ikaw yung unang naglista, kasi ang aga ko talagang gumising para makapaglista doon. At isa sa akin natatakutan kasi baha yung dito sa ating harapan ng ating hospital na aking pinagtatrabahuhan, doon talaga malalim ang baha. So kung may shuttle service ka, pwedeng umikot dun sa sa pinakalikod. So hindi ko pa alam talaga. So sana maayos din yung baha dyan sa harapan ng ating ospital, kasi nga marami naman ding mga nagpapagamot na pasyente dito. At sana magawan nyo ng paraan kung paano ba talaga matatanggal yung baha dyan sa may harapan. So yun isa sa mga inaalala ko.
At yan nga tayo may nakasabay nga. Ang sabi ko sa kanya, alanganing oras na wag na tayong tumakbo kasi ayokong tumakbo at baka mamaya madapa pa tayo. So yun talaga yung mga last minute na dumarating guys. So alam nyo nagtatakbuhan na yan at para wag ma-late na mag-time in. So ayoko kasi baka mamaya ma-aksidente pa ako. Kung late, wala naman tayong magagawa na doon. Ang importante dumating tayo para makapag-serve doon sa ating mga pasyente. So ganun yung buhay ng isang simpleng empleyado guys. Napakahirap pagka talaga yung mamamasahero ka tapos makikipagbuno ka dun sa dami ng tao. So alanganin na oras pa kung ano talaga, kung hindi talaga, kung nagsabi sana na mas maaga na mas marami sila doon, 4:30 AM pa lang umalis na ako dito. So hoping pa rin kasi naman ako na maisasakay ako. So yun talaga at sana maayos yun ng aming shuttle service na management. So para maging okay smooth ang lahat. So yun, nag-open up ako doon sa GC but hindi para makipag-away, but sinabi ko lang talaga na yung aking na experience. So nagtatanong lang naman ako doon. So hoping na sana maayos. So yan yung buhay ng isang simpleng empleyado. So yan guys, maraming salamat po sa panonood po sa aking channel. So yan, if you are new to my channel, don't forget po to like, to subscribe, to share this video, and don't forget po to hit the button para notification ng mga upcoming video. Sa magandang buhay po sa ating lahat. Salamat po sa pagsama sa aking biyahe.